grammar. I told you not to, you do it too. Now look at. You're so rude. Oh, So, ito nga, galing lang ako sa live ni Yusek Attorney Claire Castro. Magandang shout out, Yusek. Nakakaloka, may pakorek ng grammar. oh wow, may lesson. Lesson 101, English 101. Sana all kinokorek. Pero ito nga, no, binalangkas kasi doon sa live ni Yusek, yung nga nagko-correct sa kanya ng grammar. Ang masasabi ko, pero teka, ito panoorin niyo muna. Na nagkaroon sila ng podcast. At parang chismisan lang ba? Parang chismisan, may pinagchichismisan sila na tao na wala doon. Diba? Tapos, na para siya nagsusumbong dito sa host, na ang dating naman sa akin, mga kaklir, yung host, parang wala siyang kaalam-alam doon sa video na pinag-uusapan nila. Na parang yung guest niya nagsusumbong ng maling kwento. Diba? Na hindi tugma doon sa nangyari. Diba? Hindi binanggit yung totoo kung paano nag-start at kung sinabi na ayan, baka si Claire alam. Diba? Na para bang yung naratibo niya asing intentionally binago to make it appear na siya yung tama. Diba? Bida. Na at that time, mga kaklir, alam nyo na, hindi ako nag-i-interfere sa kanilang usapan until my name was mentioned. Na hindi pa maganda yung salita. So I have to answer back. I did not start. I never started it. Diba? Okay? But anyway, sabi ko nga, parang inikot niya lahat. Inikot niya na lahat yata yung media to talk about that. Sabi nga, parang puro iyak, hindi maka-move on. Diba? Tapos, meron din mga, siguro mga sumusuporta sa kanya. Na nakita ko kasi dito kay Banat Boy, yung tungkol doon sa sinabi ko. Tapos sinabi pa niya na wrong grammar ako. Well, anyway, ayoko na sana sagutin. Pero parang, teka lang, kailangan ko itong i-share sa mga kaklear. Kung totoo ba yung sinasabi nila na nabanggit ni Banat Boy. Ako si Banat Boy. So nakita ko kay Banat Boy, so kasi nga take upin ko nga. So, mga clear, ito yung tinitake up nila. Diba? When I said, you're putting something to me. Diba? Okay. So, napaka-galing naman nila para sabihin nilang wrong grammar yun, mga kaklear. Diba? Punta tayo dito. Sige. Dito muna tayo sa general. Okay. Okay? Tayo sa general, ha? Pinapalabas nila. Diba? Sila yung magaling. Okay. Dito tayo sa AI. Ito naman ang pwede mag-check eh. In a legal context. In a legal context, mga kaklear. The phrase, you're putting it to me, is an acknowledgement of the formal statement I put it to you, which is used by a lawyer during cross-examination to suggest that a particular fact or interpretation of events is true, especially when the lawyer believes that the witness is unwilling to admit it. Diba? I put it to you that you were, in fact, at the restaurant across town when the crime occurred. Diba? In a non-legal, everyday context, you're putting me on is an informal expression used to indicate that someone does not believe what is being said. Okay? Pero what I use is,
You're putting it on me. Meron kasi nasabi sa akin eh. Diba? Meron kang ibinibintang. Oh, sige? Oh, dito. Yun tayo sa Collins, ha? Ayan, oh. To put it to somebody. You put it to me. To put something to me. Ha? Yan, ha? So, in other words, tama yun. So, hindi lang siguro nila madalas gamitin. Okay? Napanood ko yon, Yusek, ginawa kang parang bastos, kaya hindi ko tinuloy yan nanood. At ang hindi, sa akin lang, sabi ko, sana yung host, pinanood niya muna yung video. Ha? Oh. Yeah. Oops. Wait lang, Amakli. Wait lang. Yon, may tumawag na. Isang tao daw na to, mga ka-clear, naging parang president, basta official sa isang university, at tinanggal siya because of corruption. Ayan, ha? So, nandito si Batang Helmet. Ano yung point? Wait. Wait. University daw dito sa Manila. Ay, university. Hindi ko na sabihin ko sa university sa Manila na natanggal siya. Dahil nga sa usaping korupsyon. Okay. Yun. Okay? So anyway, mga ka-clear. So, dun tayo So, kaya ito, nakita ko kay Banat Boy, sabi ko, yung mga propagandista na DDS at napagsabihan pang fake news peddler ng Rappler. Paano ito? You're putting something to me exists and is grammatically correct and use expression in English, although its usage is specific. Diba? Diba? Ano ibig sabihin? You are suggesting, implying, or accusing me of something. Diba? To put something to someone. You're putting something to me. So ano paano to mga perfect magsalita ng English, naiyak ng iyak, pero napagkamalang fake news peddler ng Rappler. Banat Boy, siguro ito mas madali, mas kitang-kita yung pinag-uusapan nating grammar na issue. Diba? DDS ba yan si Taba, attorney? Jamin Rain Quizon, tanong mo kaya kung nakanti man lang niya ang mga Duterte. Ang tanong natin, ito pa, lumalabas mga ka-clear. At that time, wala naman ako dalang data kasi we're talking about the rally, peaceful rally yun. Hindi ko alam na-guess siya. Diba?
Magdadala ba ako lahat ng dokumento? Lumalabas, mga ka-clear. Hindi siya updated. Kaka-press press review, press briefing pa lang. Kaka-press briefing pa lang noon ni Pangulo. Ay ba, Thursday? Tapos nangyari yung rally Sunday? OMG! Hindi niya pala alam yung nireport ng Pangulo. Numero yun, mga kakler, syempre hindi ko siya masyadong memorize. Kung alam ko lang na may ganong ugali na kasama ko, dapat dinala ko na yung dokumento lahat. Pero mga kakler, kahit hindi ako magdala ng dokumento, the mere fact na propagandista siya or strategy siya, di ba dapat updated siya dahil gumagawa sila ng survey. Kaya ba ganun ang result ng survey? Kasi hindi updated ang news nila. Diba? Oh, diba? Ako nga, mga kahit hindi ko dala yung numero, alam ko na kapag sampa na ng mga kaso. Kasi yun yung binabalita ko. But definitely, hindi ko memorize yung number. Pero lumalabas, strategies, propagandista, nagsisurvey, walang alam kung ano yung mga na-file ng kaso. Baka kaya ganun yung result ng iba niyang survey. Kasi hindi updated, mga ka-clear. Diba? Well, pinakita ko lang naman, mga ka-clear. Diba? Di naman tayo kikibo, or rather, hindi naman tayo sasagot kung hindi naman may pinagsimulan. Pero lumalabas kung saan siya nag-ikot, ako pa yung nanguna. Ako talaga. Diba? Samantalang, wait, sino pa ang may hawak talaga? At sino ba nagdala? Kay Gutesa? Diba? Diba? Again pakita ko na lang ulit sa inyo, mga ka-clear, yung mga bago dito, ha? Kasi baka maniwala sa kanya mga sinasabi at kayo'y maniwala din, ha? Yes, the phrase, you're putting something to me, banat boy. Oh, alam ko, tinake up mo to, kaya ako nakita. Pero ito na, oh. So, ibig sabihin, yung nagmamagaling, di pala nila alam gamitin tong sentence na to. Di pala nila alam ang ibig sabihin nito. Ay, akala ko magaling sila. Diba? Ang daming magaling, mga ka-clear. Ikaw ba ang wrong grammar? Mga clear, okay, ganito yan na, Dina Montanes. Hindi ko sasabihin perfecto ako. Kasi nga, yung mga, minsan mga taga-US nga, sila pa mismo. Ito, mga clear, may papakita ako sa inyo, ha. Kaya, sa Amerika yata, hindi masyadong nagmamatter ang grammar. Sa atin, syempre, dapat. Ito, may papakita ako sa inyo, ha. Para makita nyo na parang hindi naman sila masyadong concerned sa grammar. Ito. May papakita ako sa inyo. Kaya lang may mga nagmamarunong kasi. Di ba? Namimintas. Yung pala hindi nila alam yung sentence. Ayan. Mga krito naman, di ba? Alam nyo naman to. It don't matter to me. Di ba? Yung hanggang doon lang yung alam ko. Hindi ko kasi siya kanta. Kaya makikinig muna ako kung anong tugtog. Ayan mga kalitin mo, it don't matter to me. Bread yan. Tama ba? It don't matter to me. Diba? Pero kasi ang parang pangit pakinggan. It doesn't matter to me. Doon na siya nasanay. It don't matter to me. Diba? Baka na naman sa akin to ipahid mga kaklit. Mabasa ko lang yung title ng kanta, ha? Baka sa akin na naman, ha? So, mga ka-clear, di ba? So, ang dami nagmamagaling. Sabihin pang wrong grammar, wow. Wow talaga. Para lang siguro masira ako. Hindi ko kasi masyadong iniintindi. Kaya ang nangyayari, mga ka-clear, iyak sila ng iyak, hindi makamove on.
Tapos iba pa yung kinukwento, kay Rated. Problema, parang kasi Rated, hindi handa. Akala ko, handa na ba kayo? Parang hindi siya handa sa totoong kwento. Diba? Kaya makapiright ako. Dapat walang tugtog. Tingnan ko lang yung lyrics. Makapiright tayo dyan eh. Alam mo na. Dapat, tingin ko lang, kung mag-i-interview ka dyan regarding an event, tapos it concerns pa another person, aralin mo muna lahat. Hindi yan na pagsusumbungan ka, tapos mali yung kwento. Tapos meron pang gaslighting. Diba? Tapos ano tinanong kung tuturuan pa niya ako? Wow. Kung ganun lang din magtuturo sa akin, never mind. Never mind. Baka ang ituro niya sa akin, mga ka-clear, kalabanin ko pa yung Pangulo. Di ba? Bakit? Lahat ng salita niya laban sa Pangulo eh. Pero, pabor na pabor sa mga Duterte. Ay, delikado yun. Delikado. Baka ituro niya sa akin, huwag mong pakialaman, huwag mong i-issue ang confidential funds. Huwag mong i-issue, i-justify mo ang EJK. I-justify mo yung patayan. I-justify mo yung pagmumura. I-justify mo yung pag-meltdown ni VP Sara. Yung pagbabanta ni VP Sara. I-justify mo yun. Ay, delikado. Hindi ako magpapaturo. Mga kaklit. Never. So, ayan, siya talagang inano ko yan, ang tawag ng video, pero ni-record ko yan para meron tayo resibo, di ba? Baka pati ako makorek din. Correct ka. Bala ka. Nakakaloka I talaga. told you not to. You do it to. Yeah. You're so rude. Yun yung mga grammar kasi nila, di ba? You're so rude. Pero ito nga, mga kabatang helmet, itong kakaloka, si Yusek pa talaga yung kinorek, di ba? Ano ba? God, ang kinurek. Kaya nga, o di sila na magaling, di ba? Wow. The nerve. Nakakaloka, pero ito lang kasi yan, mga kabatang helmet, di ba? Just, wag tayong magko-correct ng isang bagay na hindi naman talaga nakikita sa atin, ha? Kung hindi naman natin yung ina-apply sa mga sarili natin at tayo, mali-mali din, Diyos ko, huwag na kayo magko-correct, di ba? Masyado naman kayong corrected by. O, bakit? Banal-banal? Kayo na magaling? Uy, Di ba? may kilala akong ganyan, Bicho Kapar. Sino Di ba yun? sinabihan pa ako ng ano? Ano yan? Sino yan? Yung ang tawag doon, conditional pass ang hayop. Bruhang yan? Asan na yung babaitang yan? Siguro ano din yan, didilis. Oo, nararamdaman ko. Yeah. Pero ayan nga mga kabatang conditional pass daw ako. Oh, di siya na. O siya na. Siya Wow. na. Di wow. Oh, it's siya lang. Pero ayan nga, nakakaloka, no? So, ginawa pa palang content si Yusek. Oo. Kasi for the content din siya, mga kabatang helmet. So, pinagpiestahan siya. Oo. Diba? You don't know me. I don't know what to say. Well, what to do? Sige, tuloy mo yan. Ginawang content si Yusek. O di, pangmalakasan. Oo. Pinagchismisan. Oh, sige. Nagkalat na naman ng disinformation and fake news. Kasi, wala nang maisip na ibang content. Wala kasi pagkakaperahan. Baka mamaya may mag-comment na naman dito, Bicho Gapar, na Ano? sinasabi na kasama daw tayo sa keyboard warrior at binabayaran daw nek-nek mo. tayo. Tampaling kita! Nayupak ka. Gusto mo matampal ka, ha? Pero ito nga, mga kabatang helmet, talagang, ewan ko na lang, no? Wala na lang talagang maibanat. Wala. Wala nang maibanat! Wala. Wala nang maibanat. Oh, Pero wala. ito pala mga batang helmet, napanood ko, Bicho Gapur, parang si Anjo, parang nandun din. So yung mga pamela ni Anjo, 2 weeks ago, baka audition piece. Para, makapasok. Kung kakagatin ba, Oo. kinagat, di ikaw na. wow, you're so rude. Oh. Pero ayun nga mga batang helmet, Diyos ko, huwag tayong magko-correct ng isang bagay na tayo mismo sa sarili natin, hindi naman din natin na-apply. At kung babalikan natin, titingnan natin ang American English, especially yung mga native speaker, may sarili sila kasing form, form ng grammar nila na talagang yun yung the usual kung paano sila mag-converse. So hindi natin yun pwedeng i-correct kasi yun yung correct sa kanila. Oo. Tayo kasi mga Pilipino, masyado tayong alam mo yon, Makorek.
masyado tayong makorek. Kahit hindi naman dapat i-correct at wala namang tangang i-correct, kumokorek tayo. Pero yung mga mali, gusto nyong gawing tama. Nakakaloka lang tong araw na to. May pagko-correct pala. Corrected by. Corrected. Wala akong masabi talaga. Wala lang siguro talaga maibanat. Mga Corrector. Oo. Ha? Mga corrector? Oo, yung mga Dapat pala yun ang trabaho corrector. nila. Corrector. Kung mayroong collector, sila corrector. You're so rogue. Oh, mga Englisher pala sila. Nakakaloka lang talaga. Masasabi ko lang dyan, the nerve to correct Yusek Attorney Claire Castro. Oh, yeah. O, diba? Yeah. The nerve! Come on, Diba? You don't know me. Oh, pwede what to do. Ay, pero alam mo, Bidyoga Par, Ana. may mga na-encounter ako before na, kunwari pag sinabi mo sa kanilang thank you, pag sa native speaker to, mga kabatang helmet kadalasan ang mga sasabihin nila, of course, Oh, of course. no problem, no, No worries. problem. Kasi sa atin, You want a problem? I'll I'll give you one. It's a road. Oh, Kasi sa atin ang we've got common, lots of problem. kasi sa atin ang common is, you're welcome or welcome. Ah. Sa kanila iba. Pero sige, comment nyo, especially sila Sir Boogie. Ha? Yan, sila Sir Boogie, yung mga nasa ibang bansa dyan, especially nasa United States of America. Si ano din, sila Ma'am Del Santo. Yes. Basta lahat ng mga sa ibang bansa. Ah. I-comment nyo po dyan kung ano yung mga common na expression, diba? Expression? Expression Yeah. during the conversation, diba? The evasion. Para matuto din tayo, diba? Enumeration. The conversation. And evaporation and Yeah. condensation. O, ito pa pala, mga kabatang helmet. Nagsabi din sa atin si Yusek na gagamitin din niya yung video natin about Mayor Lenny Robredo. So, abangan nyo yan. Oh. Kung Rated only but uy, batang helmet. Gamitin ko yung ano mo yung video mo kay Mami Lenny. Kay Mayor Lenny pero binanggit ko na yan kanina. Maylin, si batang helmet kailangan niya yung yung link, Hanapin mo lang batang helmet nandiyan si Maylin. Thank you Naku, ang daming ganap ni Mayor Lenny Robredo kahapon Late na nga siya nakapag-post. Late na nakapag-upload. Kaya mas mayor, ang dami-daming ginagawa. Kasi nga Late daw, naman yung pinopost Ano, niya. halos madaling araw na nga daw natapos si Mayor Lenny Anong sa oras na trabaho. naman siya natulog? Ayun nga parang kulang na naman sa tulog. Yan ang nagtatrabaho. Yan talaga nagtatrabaho. Nagtatrabaho ba yan? Nagtatrabaho ng tunay at tapat. Tunay? Tunay Yes. na trabaho yan? Yes. Di Hindi ka, yan charot-charot? hindi, di ka gaya iba dyan. Nasaan na ba? Oh, teka lang, abangan natin Asan to. yun? Naglabas na daw ng may listahan daw ng warrant of arrest. Nilabas naman daw ni PBBM. Abangan natin yan! Kasi stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sabi yung nag-helmet din ang bukik. Keep safe, every day. God bless everyone. Bye! O, balik tayo sa live ni Yusek. Bye! You don't own